At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y bumalik at humantong sa tapat ng Pihahirot, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa tapat ng Baal-Sepon, sa tapat niyaon hahantong kayo, sa tabi ng dagat. At sasabihin ni Faraon tungkol sa mga anak ni Israel, na nga sisilo sila sa lupain, sila'y naliligid ng ilang. At aking papagmamatigasin ang puso ni Faraon, at kanyang hahabulin sila, at kayo'y mag-iimbot ng karangalan kay Faraon at sa lahat niyang hukbo, at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon." At kanilang ginawang gayon. At nasabi sa hari sa Ehipto na ang bayan ay tumakas, at ang puso ni Faraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan, at kanilang sinabi, "Ano itong ating ginawa, na ating pinayaon ang Israel upang huwag na tayong mapaglingkuran?" At inihanda ni Faraon ang kaniyang karo, at kanyang ipinagsama ang kanyang bayan. At siya'y nagdala ng 600 piling karo, at lahat ng mga karo sa Ehipto, at ng mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga yaon. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon na hari sa Ehipto, at hinabol niya ang mga anak ni Israel, sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala. At hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng lahat ng mga kabayo, at ng karo ni Faraon, at ng kanyang mga taong mangangabayo, at ng kanyang hukbo. At inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat, na nasa siping ng Pihahirot, sa tapat ng Baal-Zephon. At nang si Faraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. At sila'y natakot na mainam, at ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moises, "Dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin, na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto, na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo, kaysa kami ay mamatay sa ilang." At sinabi ni Moises sa bayan, "Huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit humihibik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon, at itaas mo ang iyong tungkod, at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat, at hawiin mo, at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. At ako, narito, aking papagmamatigasin ang puso ng mga Ehipsyo, at susundan nila sila, at ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Faraon at sa buo niyang hukbo, sa kanyang mga karo at sa kanyang mga nangangabayo. At malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon, pagka ako ay nakapag-imbot ng karangalan kay Faraon, sa kanyang mga karo at sa kanyang mga nangangabayo." At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. At lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng kampamento ng Israel. At mayroong ulap at kadiliman.
Gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi, at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag. At ang dagat ay pinapaging tuyong lupa, at ang tubig ay nahawi. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. At ang tubig ay naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. At hinabol sila ng mga Ehipsyo, at nagsipasok na kasunod nila sa gitna ng dagat. Lahat ng mga kabayo ni Faraon, ang kanyang mga karo, at ang kanyang mga nangangabayo. At nangyari, sa pagbabantay sa kinaumagahan, na minasda ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap, at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo. At inalisa ng gulong ang kanilang mga karo, na kanilang hinila ng buong hirap. Na anupat sinabi ng mga Ehipsyo, "Tumakas tayo sa harap ng Israel, sapagkat ipinakikipaglaban sila ng Panginoon sa mga Ehipsyo." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Iunat mo ang iyong kamay sa dagat, upang ang tubig ay tumabon sa mga Ehipsyo, sa kanilang mga karo, at sa kanilang mga nangangabayo." At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat, at ang dagat ay nagsauli sa kanyang dating lakas ng umumaga. At ang mga Ehipsyo ay nagsitakas, at nilaginli ng Panginoon ang mga Ehipsyo sa gitna ng dagat. At ang tubig ay nagsauli, at tinakpan ang mga karo, at ang mga nangangabayo, sa makatwid bagay ang buong hukbo ni Faraon na pumasok na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. Datapwat ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, at ang tubig sa kanila ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na yaon sa kamay ng mga Ehipsyo. At nakita ng Israel ang mga Ehipsyo na mga patay sa tabi ng dagat. At nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo, at ang bayan ay natakot sa Panginoon, at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na kay Moises.